Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa ano na ba ito? United News PH, the oldest and largest Filipino-Chinese newspaper in the Philippines. Title, Duterte leads 2028 preference poll net satisfaction survey as impeachment trial looms. Yan na. Hindi na mapigilan ng impeachment trial. Akala nila, masisira nila si BP Sara. Yung nangyaring proceedings sa Kamara, Committee on Justice ni Luistro, ang dami nilang pasabag doon. Ano? Naapektuhan ba si BP Sara? Hindi. Lalo siyang lumalakas. Ito. Vice President Sara Duterte continued to lead both the 2028 presidential preference rankings and net satisfaction ratings in the latest results of separate nationwide surveys. Results of a recent survey by Pulse Asia Research, commissioned by Strat-based group, show that 51% of Filipinos would vote for Duterte if May 2028 presidential elections were held during the survey period. Ang taas nun, 51%. Ay nako. Meanwhile, a survey conducted by Social Weather Station from March 24 to 31 found 54% of respondents saying they were satisfied with the Duterte's performance. No ba? So, dalawang credible, matitinik, matagal nang nagsosurvey itong dalawa. I think ang pinakamatagal na survey group sa Philippines ay SWS, susunod ang Pulse Asia. Ang taas ng ratings ni VP Sara. Kung election are held today, 51% of the respondents boboto kay VP Sara. So paano yan? Paano mananalo kahit sino? Oh, performance rating 54%. Kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., negative 15. So, balikan natin yung tanong. Yung impeachment case, impeachment trial, ang isang purpose dyan na nakikita ng karamihan ng mga political observers is para pabagsakin si BP Sara. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, impeachment of BP Sara is a grand design of the Marcos administration para mawala si BP Sara sa political equation sa 2028. Dahil natatakot ang Marcos Jr. administration na kung manalo si BP Sara, papanagutin sila sa nangyaring matinding corruption sa gobyernong ito, lalo na sa flood control projects. So, the more na sinisira nila si BP Sara, the more na lumalakas siya. Oh. Sinong mga nag-orchestrate sa impeachment na yan? Akbayan ni Risa Ontiveros. Kasi, very clear na yung intention ni Risa Ontiveros na tatakbo siya sa national election, it's either president or vice president. So, makakalaban niya si BP Sara. Kaya, yung impeachment na yan is
para alisin niya si VP Sara na malakas niyang katunggali. So ano ngayon? Anong rating ni Hontiveros? Nasa 3% lang ang pinakamalakas niyang showing. I think sa ano yun, WR numero naka 3% siya kumpara kay BP Sara 43% doon sa WR numero. So, sige, kahit ilang beses nyo pang i-impeach si BP Sara, lalo siyang bituing nagniningning. Para bang gold. Ano yung gold? Habang dinadaan mo siya ng proseso ng fire o whatsoever, yung, kasi bago mo ma-purify yung gold, mag-undergo siya ng mga matitinding proseso para lalabas yung kanyang ningning. Yan ngayon ang nangyayari kay BP Inday Sara. So, anong tawag kay BP Sara? Unbowed, unconquered, unshakable, fortress. Kung sa aircraft carrier pa o barko pa, unsinkable. Hindi nila kayang mapabagsak. So, good luck. Ito ngayon, sa Senado, may statement si Senator Rapi Tulfo kanina na kaya gusto nilang maagaw ang liderato sa Senado para mailatag daw nila lahat na ebidensya labang kay BP Sara. Kung hindi daw nila maagaw, kung ang Brave 13 ang majority, malamang daw, wala, hindi patas. Malamang daw, ang mga ebidensya hindi may lalabas. I totally disagree. Kasi it's a trial eh. Live stream. Paano mo mapipigilan? Depende na yan sa galing ng mga abogado. Labanan na ng mga abogado. Prosecution and the defense team. Yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano yung natagaan na mo gyero so magatok na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din eh. Agi na yung primarit ko na nagkakaroon na atitiyo. So mo na ni ang gitukod ni Ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man ko? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, katuway. Ang gipanaw ka. Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni Ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Ang una. Tagulang ka. Taga-kutan at bumibang ka. Kasi kumahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si Ante. Salamat sa Ginoo og sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na Ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod ani. Ako na. O si Ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi na magmakuha 8 ka bulan, akong 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay Ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pod manggod sa kalisod.
busa wala aya pa nila atupin pangayo na mo sa Salamat kayo ante.